Hating gabi. Hi po Sir Ed, ako po si Andrea. Nagpadala po ako ng sulat dahil may naalala po akong itsura sa intro ng inyong video. Naalala ko po kasi yung naging experience ko noong bumili ako ng vanity. Matagal ko na po kasing pinapangarap na magkaroon ng vanity simula nang may nakita akong ganon sa kaibigan ko. Ang ganda lang po kasi tignan doon na doon nakaayos ang mga makeup, lotion, pabango at lipstick. Kaya ipinangako ko sa aking sarili na mag-iipon ako pambili ng vanity sa bawat sahod ko. Nang makaipon ako ay agad akong naghanap ng mabibilhan sa Facebook. Alam ko po kasing may mura akong mabibili sa FB kaysa sa mall. Brand new po sana ang bala kong bilhin, pero pumukaw ng aking atensyon ng isang vanity. Kulay puti siya at may malaking square na salamin. Meron din po itong drawer at sariling upuan. Nagdalawang isip pa nga po ako kung bibilhin ko ang vanity na yon kasi second hand lang siya. Pero nakita ko namang nasa maayos na kalagayan ito. Isa pa ay 1 month pa lang daw yun nagamit. Ewan ko po ba, pero gandang ganda po ako sa vanity na yon. Binili ko ang vanity at inilagay ko sa kwarto ko. Sobrang sulit naman yon Sir Ed, dahil bumagay siya sa ayos ng kwarto ko. Wala naman po akong naramdamang kakaiba bukod sa hindi ako nakatulog ng maayos. May isang araw Sir Ed na wala ang paborito kong pabango. Sa vanity po kasi nakalagay ang pabango ko. Inis na inis po ako ng araw na yon dahil ang pinakaayoko sa lahat ay yung pinakikialamanan ang mga gamit ko. Nagkaroon ako ng hinala na baka ang kapatid kong si Ira ang kumuha ng pabango ko. Dati po kasi ay nahuli ko siya na ginagamit ang isa sa mga gamit ko noon. Hindi naman po ako madamot Sir Ed, pero okay lang po sana kung magpapaalam po muna siya bago hiramin o gamitin ang mga gamit ko. Nang araw na yon ay nag-away kami ng kapatid ko. Pero agad din naman kami nagkaayos dahil pinagbati kami ng aming magulang. Nagsorry naman siya dati at nangako na hindi na niya uulitin ang ginawa niya. Nang tanungin ko siya kung pumasok ba siya sa kwarto ko at ginalaw ang pabango ko, ay sinabi niyang hindi daw siya pumasok sa kwarto ko. Hindi daw niya gagawin yon dahil alam daw niyang magagalit ako. Wala akong ebidensya na siya ang kumuha nun Sir Ed. Kaya inis na lang akong pumasok sa trabaho ko. Kinagabihan pag-uwi ko ay nagulat ako nang nandun na ang pabango ko. Ganun-ganun din po ang ayos at pwesto nun kung paano ko siya nilagay sa vanity. Kaya lumakas ang hinala ko na si Ira talaga ang gumamit nun. Naisip kong isinoli niya agad yung pabango nang nakapasok na ako sa trabaho para hindi halatang siya ang gumamit nun. Hinayaan ko na lang ang bagay na yon Sir Ed. Pero naulit muli ang pagkawala ng isa sa mga gamit ko. Nangyayari yon kapag gigising at umaalis ako ng bahay. Tapos ay makikita ko ulit ang mga gamit ko sa susunod na araw. Hanggang sa isang umaga ay napuno na po ako Sir Ed. Nawala po kasi yung makeup ko. Ang mahal pa naman ng makeup na yon Sir Ed. Minsan ko lang din gamitin yon kapag may okasyon akong pupuntahan. Pangmalakasang makeup ko po kasi talaga yon.
Di na ako nakatiis at sobra po talaga akong nainis that time. Kaya pinuntahan ko si Ira na noon ay kumakain na ng hapunan. Napagtaasan ko na siya ng boses, Sir Ed, at napagsalitaan ng hindi maganda. Pang ilang ulit mo na kinukuha ang mga gamit ko. Hindi ka man lang marunong magpaalam. Galit kong turan sa kapatid kong si Ira. Pinagpilitan niyang hindi siya ang kumuha at pumasok sa kwarto ko. May sariling kwarto daw siya at makeup, kaya ba't daw niya ako kuhanin ang makeup ko? Lalo pa akong naasar nang sabihin niyang burara akong tao, kaya nawawalan ako ng mga gamit. Sa sinabi niyang yon ay kinaumagahan din ay bumili ako ng padlock ng pinto ng kwarto ko at ako lang ang may dala ng susi lagi para sigurado na walang makakapasok na iba sa kwarto ko. Effective naman yon ng mga ilang araw, Sir Ed. Walang nawawala sa mga gamit ko sa vanity. Pero mga ilang araw lang din ay dun na nag-umpisa mawala ulit ang ibang mga gamit ko. Mas malala pa nga po, Sir Ed, dahil 3 o 4 na gamit ang nawawala lagi. Mga eyeliner, lipstick, pabango, at kung ano-ano pa. Tapos ay makikita ko ulit yon sa vanity makalipas ang ilang araw. O kaya ay pag uwi ko galing sa trabaho. Doon na po ako nag-umpisang magtaka. Imposibleng makapasok si Ira sa kwarto ko dahil nakalak ang pintuan ng kwarto magdamag. Medyo nakaramdam na din ako ng guilty sa kapatid ko dahil inaway ko pa siya, pero hindi naman pala talaga siya ang kumukuha ng mga gamit ko. Hanggang sa isang madaling araw, naalimpungatan ako, Sir Ed, dahil sa uhaw. Ewan ko po ba pero tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Kaya tumayo ako at pumunta ako sa kusina para kumuha ng malamig na tubig. Habang umiinom ako ay nagulat ako dahil may malakas na nagsara at bukas ng cabinet ng vanity ko. Dinig na dinig din ang nag-aalugan na mga gamit ko doon. Inisip ko na may nag-aarungkal sa vanity ko at baka si Ira yon. Ang nasa isip ko pa noon, Sir Ed, ay mahuhuli ko na sa akto si Ira na nangunguha ng mga gamit ko. Kaya't dahan-dahan kong pinuntahan ang kwarto ko at sumilip sa pintuan. Iniwan ko po kasing nakabukas ang pinto ng kwarto ko nang kumuha ako ng tubig. Kaya't masisilip ko agad ang nasa loob ng kwarto ko. Nakapatay ang ilaw that time, pero may liwanag namang nanggagaling sa sala namin at sapat na ang liwanag na yon para maaninag ko ang loob ng kwarto, Sir Ed. Nang nasilip ko ang kwarto ko ay nagsitaasa ng balahibo ko nang makita ko na may babaeng nakaupo sa upuan ng vanity ko. Sunog ang buong ulo niya. Kitang-kita ko ang mukha niya sa salamin ng vanity. Ang itsura niyo po, Sir Ed, ay katulad ng mukha na nasa intro niyo po. Bilog na maliliit na mata. Tapos nakangiti po siya. Labas ang gilagid at ipin niya. Wala po siyang labi, Sir Ed. Nakaharap lang siya sa salamin. Maya-maya konti ay bigla siyang tumayo at naglakad papunta sa bintana. At doon po siya dahang-dahang nawala. Sobra po akong natakot noon. At dahil sa takot ay naapatakbo na lang ako sa kwarto ng mga magulang ko. Kinatok ko ng malakas ang pintuan ng kwarto nila. Binuksan naman ng mama ko ang pinto at nakagalitan pa ako. Dahil sa pagkatok ko, pati nga din po si Ira ay nagising na din dahil sa lakas ng pagkatok ko, Sir Ed.
Doon ko na din po sinabi sa kanila na may nakita akong babae na nakaupo sa vanity ko. Tapos sunog ang buong ulo niya. Pinuntahan naman nila mama at papa ang kwarto ko, pero wala na silang nakitang kakaiba, Sir Ed. Nang gabing iyon ay tumabi na ako kay Ira matulog. Hindi ko na din po kasi kayang matulog sa kwarto ko dahil sa takot, Sir Ed. Kinabukasan ay napagpasyahan kong itapon na lang ang vanity ko. Narealize ko po kasi na simula nang binili ko ang vanity na yon ay hindi na naging maganda ang tulog ko. At dun din nag-umpisang mawala ang mga gamit ko. Napagkwentuhan din namin ni Ira na baka kaya nawawala ang mga gamit ko sa vanity ay dahil sa babaeng sunog ang ulo na nakita ko ng madaling araw. Ang hinala pa nga namin ay baka ang babaeng sunog ang ulo ang may-ari dati ng vanity. Saktong may dumaan na magbabasura ng kinahapunan, kaya't pinahakot ko na ang vanity na yon, Sir Ed. Hindi naman ako nagsisi dahil simula nang tinapon ko ang vanity ay naging maganda na ulit ang tulog ko. At hindi na nawawala ang mga makeup at gamit ko. Sir Ed, hanggang dito na lang po ang maikikwento ko. Maraming salamat po. Mga kahating gabi listeners, nakapag-subscribe na ba kayo sa ating YouTube channel? Kung hindi pa ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Kung may nakakatakot din kayong story ay pwede nyo ding ibahagi yan sa ating Facebook page, Hating Gabi Tagalog Horror Stories. Ilalagay ko ang link sa comment section. Muli, ako po si Sir Ed na bumabati sa inyo ng magandang hating gabi.